And I saw kanina in the presentation ng PAOK, si Wang Jiang is a fugitive. No, can we flash that yung sa PAOK? Yan. No? Na sabi rin kanina ni Dr. Casio is also hawak niya is 4 na passport. Isa diyan is 3 passports. Isa diyan is a Cyprus passport, no? So in other words, yung partner mo is a fugitive. Your Honor, hindi ko po alam na fugitive po siya. Oo. Ngayon ko lang po nakita kanina po sa screen. Okay. But this puts you in direct link and direct business, doing business with the fugitive. Your Honor, hindi ko po alam na fugitive po siya. Okay. And then kanina, sinabi mo na Baofu yung may-ari, nagpatayo lahat. And then we looked at the financial statements of Baofu. Can you flash this? Meron ba tayo nito? I-flash lang namin. Lumalabas yung kanyang capital is only 1.2 million. No? Ang asset niya is only, I'll flash it, no, but I'll dictate it for now. 1.2 million in asset, 0 liabilities, 1.2 in equity. So paano siya nagpatayo ng ganong kalaking building na ang equity niya is only 1.2 million? Your Honor, hindi ko po alam. But you own 50%. Ay, dun sa lupa po, yun po yung usapan po namin, Your Honor. Na joint venture po, sa akin lang po yung lupa. And then ang sales niya, ano yung sales? See? And then when we looked at the sales, zero sales. I will flash it later, no? Zero sales. So, yan, Madam Chair. This is the asset. You mentioned earlier that lahat ng papatayo doon ay Baofu ang magpapatayo. And then next slide is the sales. Kikita siya sa lease. Pero pag titignan namin ng sales, wala naman siyang lease. No? Lease rental. No? And then succeedingly, hindi na siya nag-file ng GIS. No? So my point here is, Madam Chairman, is maraming red flags eh, no? Number 1 is fugitive yung isang partner. Number 2, sa financial statements hindi naka-declare yung assets and hindi rin naka-declare yung kanyang sales, no? And then yung kaninang applicant, sinasabi nyo na hindi kayo yung applicant, but clearly Hongsheng is the one granted by the letter of no objection on which kayo ang nag-apply noon, no? And then I have another question, no? Kilala niyo ba si Miss Telma Laranan? You know si Miss Telma Laranan? Your Honor, hindi po. Siya yung president ng Hongsheng. President, treasurer, chairman of Hongsheng. Your Honor, hindi ko po Hindi siya mo siya kilala. nakilala? Hindi ko po siya Sino nakilala. kausap mo sa Hongsheng? Kasi siya yung president. I would assume siya yung president. Siya yung chairman, siya yung treasurer. I would assume siya yung lalapit sa inyo para kumausap. So sino kausap niyo sa Hongsheng? Your Honor, meron po isang Chinese, ang pangalan po niya ay Shi Chun Chan. Po dun sa Hongsheng, siya po yung lumapit po. At bilang incorporator po ng Baofu, tinulungan ko lang po sila na makilala po ng previous administration po. Si Shi Chun Chan. Opo. Wala dito sa incorporation ng papers ng Hongsheng eh. So never nyo nakusap si Telma Laranan? Never po. Okay, kasi nung chinek namin sa Google Earth at nag-check kami rin ng itsura ng bahay niya. And this is subject for validation, Madam Chair. Pakilabas nga yung picture ng bahay ni Telma. Ang registered address ni Telma is in number 128 Purok 2, Castillo, Concepcion, Tarlac.
Yan, we nag-Google Earth kami, and then we did the street view. The next slide. Ito yung bahay ni Thelma, 128. no? So ito yung nagli-lease doon sa Baofu buildings na renade nung 2013. So parang para sa akin pag tinignan ko Yusek Gilbert parang hindi yata papasa ito as Pogo operator, no? But this is the owner of Hongsheng. The owner of Hongsheng lives here, si Thelma Laranan. So never nyo nakausap si Thelma Laranan. Your Honor, hindi ko po siya kilala at Oo. never ko po siya Ang nakausap. contact lang ninyo ay si Shishu Chan. Opo. Okay. Siya po yung lumapit po sa akin, Your Honor. Pinakilala ko lang po siya sa previous administration po. Okay. Anong position ni Shishu Chan sa Hongsheng? Ang pinakilala po niya sa akin, siya po yung sa Hongsheng po. Nagpapatulong po na ilapit po sila sa previous administration po. Yeah, Yun lang but po yung- anong position niya doon? Is he the general manager? Anong position Hindi niya? ko na po maalala po, Your Honor. And then kanina na-mention ni Madam Chair si Walter Wong. Opo. Sino si Walter Wong? Si Walter Ong po, lumapit po siya sa akin February 27 po yata this year. Yung last po napunta po niya sa akin sa opisina po. May pinapareceive po siya isang statement po na sinasabi po niya na wala pong nangyayaring torture at hindi po totoo yung mga allegations po. He's connected to Zudwan Zuyan. po. Opo. He's connected to Zuyan. He's a general manager. Opo, Zuyan. he's the general At manager. kanina, Madam Chair, interestingly, yung pinakita niyong PLDT, can you flash? Hindi siya general manager ng Hongsheng, but general manager ng Zunyuan. Can we flash that? But general manager siya ng Hongsheng. So, si Walter Wong, is he working for both companies? Your Honor, hindi ko po alam at dahil po hindi po ako involved po sa Pogo kaya hindi ko po talaga alam po, Your Honor. Kasi dito ang representation niya is Hongsheng eh. Your So Honor, he's representing Zunyuan and in the papers, Hongsheng rin ang kanyang representation. Balik tayo. Opo. Yan. Your Honor, hindi po ako involved po sa Pogo kaya hindi ko po din talaga po alam, Your Honor. All right. But this person, Madam Chair, itong taong to is the connection between Hongsheng and Zunyuan because of this document. So in other words, yung partner mo is a fugitive. This puts you in direct link and direct business, doing business with the fugitive. Your Honor, hindi ko po alam na fugitive po siya. So paano siya nagpatayo ng ganong kalaking building na ang equity niya is only 1.2 million?